Arestado sa NAIA ang isang umano'y illegal recruiter na nag-aalok ng trabahong farm worker sa Jeju Island sa South Korea. Nakatutok si Darlene Kai. Dito sa NAIA Terminal 3, isinagawa ng PNP-CIDG Anti-Transnational Crimes Unit katulong ang Department of Migrant Workers ang entrapment operation laban kay alias Nenita na isang umanong illegal recruiter. Ang bayad yan ng travel tax to eh. Agad siyang inaresto ng mga pulis. Kwento ng 3 biktima umano mula Lemery, Batangas. Pinangakuan sila ng suspect na bibigyan ng trabaho bilang farm workers sa Jeju Island sa South Korea. Isa naman po siya nagtiwala kasi nga po yung isa sa kasama po namin kamag-anak po yung nagre-recruit. Hiningan daw sila ng suspect ng 120,000 hanggang 150,000 pesos bawat isa para raw sa pagproseso ng application, visa at pamasahe. Sabi daw po ang monthly daw po ay nasa 80,000 na minimum daw po, ganyan. Sila daw po magpo-provide lahat ng mga gagamitin. Ang sabi sa kanila, Pebrero sila pupunta sa South Korea pero walang nangyari kaya nagsumbong na sila sa DMW. Sabi ng Department of Migrant Workers, matagal nang minamanmanan ang suspect. Walang lisensya, 2 kababaihan ang pinangalanan nila so far. Yung isa ang natiklo sa airport kasi sinamahan sa airport pero kunyari lang sinamahan sa NAIA 3 para kunyari ngayon ang alis pero wala namang visa, wala namang plane ticket, hindi aalis, no? Linoko lang talaga. Lahat daw ng elemento ng large-scale illegal recruitment ay nasa kasong ito. Ang kaso na harapin ng suspect, sir, sa illegal recruitment ay ang violation of Section 6 in relation to RA 8042, otherwise known as amended the Immigrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Desidido ang mga biktima na ihabla ang suspect. Sinubukan naming kunin ang panig ng suspect pero hindi pa kami pinapayagan ng mga pulis. Hinahanap pa ng mga otoridad ang mga umano'y kasabwat niya. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.